Salamat sa buhi nga Dios aton pakpakan na Ginoo sa makausapa. Salamat sa Ginoo una sa tanan sa aton padayon nga congregational fasting. Salamat sa mga tawo nga nagsakripisyo, nagbuhi sa ilang nga oras para sa pagpangamuyo kanatong tanan og ingon man sa kalambuan sang simbahan. Kag ikaduwa, aton pasalamatan ang Dios sa kadaugan pod sa anniversary dito sa Mohon. Palakpakan naton ang Ginoo. Although ang mga kaigsuonan dito hindi mga dato pero naningkamot sila nga maka-counterpart sila diha sa aton pagpasalamat tungod sa kaayo sa Dios. Kag dayon ang ikatatlo, akon gipasalamatan ang Dios bisan pa man sa pamilya karon nga nagpasalamat sa Aluyan family. Praise God, palakpakan nato ng Ginoo. Kag dayon upod sa aton mga bisita, sa aton mga kaigsuonan, labi na sa magwang ni Jungjong kang Brother Dundon. Salamat sa Dios kag labaw sa tanan bisan pa man sa pamilya nila ni Brother Romil. Kanatong tanan, maayo ang Dios kanato. Hallelujah. Makausapa aton gina-welcome bisan pa man ang mga utod naton nga continue nga nagalantaw sa live stream naton bisan pa man sa kang Brother Jumari nga nag-isahanon dito karon kay ari man si Sister Remy. Amen. So Brother Jumari, nagapabilin ang pangamuyo namon diha sa imo. Nagtuo ko nga nagtan-aw ka karon. Kadayon sa iban po naton nga mga utod labi na sa District 3 o sa uban nga mga pastors nga padayon nga nagalantaw sa aton live stream. Magabarog tatanan, and this time let us continue sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga aton gitun-an. Almost 3 Sundays nga gitun-an naton ang tulo ka examples sa Old Testament nga ini nga mga tawo gihatag sa aton sa Dios aron nga aton ma-exhibit ang ilang kinabuhi. Apan sa dili pa mangamuyo ta sa Dios. O Dios nga gamhanan, nagapaubos kami sa amon kaugalingon kag nangayo o Dios og kaalam tungod ang imo Ginoo Dios pulong amo ang pagkaon sa amon espiritual. Salamat sa sini nga mga taong imo gipadala. Salamat Lord nga sa gihapon nagatudlo ka sa amon ang imo divine revelations ihatag sa amon kag ang imo Ginoo Dios balaan nga Espiritu Santo amo ang amon pinaka-the best nga magtutudlo. Lord, give us such anointing of wisdom, knowledge, and understanding. And right now, may the blood of Jesus covered us. Salamat sa ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen kag amen. Magalingkod ta sa sini nga kabuntagon, and this time upod sa aton mga bisita, hindi aksidente nga ari kamo, ini tanan plano ni sang Dios. Tungod kay ang Dios may ara siya matahom nga plano para kanatong tanan. Ug sa sini nga kabuntagon, lantawon naton padayon ang tatlo ka examples naton nga gitun-an as talking about sa kang Jacob, sa kang Joseph, and yes, of course, ang ikatatlo, amo si David. It is because ang kabuhi naton nga mga Kristohanon, ang aton pag-alagad sa Dios, hindi lang kay basta sa pagsimba, kundili ang kabuhi sa Kristohanon, mga muyo sa Dios, nga mangin blessing siya. Amen. Amo nang aton tun-an, the people who around us, amen, sometimes ang ilang kabuhi nangin blessings ta diha sa ila o either nangin kahuy-anan ta diha sa ila. Abi nyo lang, nga amo ni ang gitun-an naton. Tungod ang Deuteronomio sa Kapitulo 10, versikulo 12, if we look this passage sa sini nga gitawag introductions naton, amo ning state sang Ginoo. Lantawan ninyo ini nga verse. Og karon katawhan sa Israel ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. So diri naton makita nga hindi lang kay kita pirmi ang may ginapangayo sa Ginoo.
ginapangayo dira sa Ginoo. Yes, ang aton prayer meeting, ang aton pagluhod, ini tanan nakafocus ni sa aton lang ginapangayo. Pero luyusin ni tanan, ang Dios di ay may gipangayo pod sa aton. Amen. Singganay mo katupad, may gipangayo pod ang Dios. Amo na nga kinahanglan mahibaluta sa sini nga kamatuoran. May mga tao nga naabtan na lang sa kamatayon, wala niya nahatag ang gipangayo sa Dios. Ang pinakamakasusubo, gisuplayan ka sa Ginoo, gipakaon ka sa Ginoo, gihatagan ka niya sa imong panginahanglan, kusog, kaalam, abilidad, trabaho nimo, proteksyonan ka sa Ginoo, gipreserba ka sa Ginoo, pero mamatay ka na lang, wala ka kahibalo nga ang Dios may gipangayo sa kabuhi naton. Amen. Which is, may gidiman siya para sa aton. Amo na nga kita, pasalamat ta sa Dios kay nga sa wala pa niya gikuha ang aton kabuhi, na diskubrihan naton nga ang Dios may gipangayo sa aton. Ang Deuteronomio, Kapitulo 10:12, karon katawan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, mao nga kahadlukan ninyo siya, og tumanon ninyo ang iyang kabubuton, higugmaa og alagara siya. Meaning, parte gyud ang pag-alagad sa Dios. Amo na nga kamo nga mga bisita, hindi aksidente nganong ari kamo. Ini tanan plano ni sa Dios aron makabati kamo nga ang Dios naton may ginapangayo siya sa inyo. Which is may ara siya gihulat sa aton. May gihulat siya, may gipaabot siya, kag ing gipaabot niya amo ang pag-alagad naton. So karon mo desisyon ta unsay buhaton naton, ihatag naton ang demand sang Dios. Kaysa pagkatinuod lang 24 oras way kulang ang Dios nga naghatag sa aton. Ang aton paghigda gibantayan ta sa Dios. Amo na nga nakabangon ta, wala ta giurom, it is because may Dios nga nagamping sa kabuhi naton. Amo na nga initanan ang Dios may gipaabot siya sa aton. Nga ang iyang gipanalanginan, ang iyang gibindisyonan, ang iyang giproteksyonan, ang iyang gipreserbar, ang Dios nagpaabot. Kung aton ba siya balusan. Amo nang ining pagtuon naton, as being believers, mangin blessings ta sa aton kabuhi. Amen. Amo na nga ang aton topic nga gitunan, people that surrounds on us, they will blessed by God for the sake of the believers who gain favor from God because God is with them. May tatlo ta ka persona nga gitunan. Gabi labi na sang kaagahon, gitunan naton ang tatlo ka tawo, which is si Aristarco, si Marcos, kag si Justo, nga ginganlan og Josue. Ini sila nga tatlo as partner diha mismo sa kingdom sang Dios. Nangin blessing sila diha sa kabuhi ni Paul, kag nangin blessing sila diha mismo sa kabuhi sa Dios. Kaya abi mo lang ang aton kabuhi, hindi lang kay ang tanan panahon kita ang i-bless sa Dios, kundi mga muyo ta sa Ginoo nga kita pod mangin blessing ta diha sa Dios. Amen. Mangin blessing ta sa iban nga tao. Amo gani nang introductions naton sa sini nga passage before naton i-continue ang aton pagtuon. You know, the greatest irony, ang pinakagahi usahay sa kabuhi sa mga magtutuo, the greatest irony of the believers dead is that we find a church that makes us happy. Amo nang problema. Usahay ang mindset naton nagapangita tag simbahan, simbahan nga diin ta malipay. Simbahan nga diin, pirmi ta entertinon kadayon, pirmi mag-provide sa aton nga needs. No, it is not a good purpose sa kabuhi sa Kristohano. Hindi naton pagsundon ang iban nga nangita silag simbahan, simbahan nga makapalipay sa ila, inang pirmi sila itikon, inang simbahan nga inang hindi na sila gusto tambagan, hindi na sila gusto tudluan, hindi na sila gusto pahimangnuan, basta kay para sa ila ang simbahan nga makapalipay pirmi sa ila. But it is not. Ang pag-alagad sa Dios involves ang mga pagtudlo kag correction.
involve ang mga pagpahimangno. Kay nga aman, sama sa aton gitun-an, kami nga mga leaders, may ginikanan kami nga kasing-kasing. Hindi kami gusto nga ang kabuhi ninyo, ang kabuhi na tuntanan, magsubay ta sa hindi insakto nga dalan. So natural, may mga pagmaymay, may mga pagpahimangno, may mga pagtudlo. It is because ang purpose sa sini nga kabuhi, hindi lang kay magsigi kag dawat sa panalangin. Ang purpose sa sini nga kabuhi, nga mangin blessings ka. Pakpakan na to ng Ginoo. Yes, this is what the greatest irony of the church. And most of the time, we say, I'm looking for a church that meet my needs. Bless and makes me special. Kuhaon yun na naton nga mentalidad. Nga hindi na amo ang katuyuan sang Kristohanon. Ang katuyuan sang Kristohanon, paano siya mangin blessings. Amen. Lantawa lang. Panahon sa Yolanda, after sa Yolanda, nag-provide ang mga masiling naton sectors, private kag public sectors, which is daghan mga hinabang ang nagsulod sa bantayan. Kadayon may mga simbahan nga adto nga mga panghatag, gigamit to siya para pod sa mga tao. Pero sad to say, abi mo lang, may mga gitawag church nga nagtigom sa ito nga time, nagtestimony nga ang ilang simbahan puno na. Ang nagsimba, nagsinabakay na. Tungod kay wala na lingkuranan. Ang iban ko no, dito na lang sa bintana, maglili kay wala na lingkuranan. Nga tungod ang tanan nila nga gilista, amo tong ilagi sa aran nga makadawat og sin, plywood, semento kag lansang. Pero ang pinakamakasusubo, paghatag na sa material, wala na nagpadayon. Amo nang ang simbahan, back to zero. Why? Hindi naton pasaligan ang tao nga ang ila pagkari, mabless sila sa material, kundi ang aton himuon, mabless sila sa espiritual, kag dira nga madawat nila ang blessing sa espiritual, mga muyo sila sa Dios nga mangin blessing sa mata sang Ginoo. Pakpakan naton ang Dios. Amo nang imo makita, no, kung amo ni ang mindset naton, may mga posibilidad nga mamatay ka na lang nga hindi nimo ma-enjoy ang imong pag-alagad. Amen. Amo na nga singganay mo kaugalingon, Lord, himo ako nga panalangin. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. So lang taon na ton, kini nga passage the mature follower of Christ stop asking, who's going to comply my wants and bless me? But instead, he may say, Lord, make me a blessings for you. Kay nga aman, ang Deuteronomy Kapitulo 10, versikulo 12, ang gipangayo sang Ginoong Dios kaninyo, higugmaon og alagaron ninyo siya. So, ang mga matured nga mga Kristohanon, amen, yes, ang iyang isulti, Lord, makes me a blessings po you. Inabanggi state ni Christ sa Mark sa chapter 12 in verse 30, sa may nangutana sa iya nga mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseo, nga nag-ingon sila, unsa ang labing dako og hinungdan nga sugo. Siling ni Kristo Jesus, mahalon mo ang Ginoo sa tibok nimo nga kasing-kasing, sa tibok nimo nga huna-huna, sa tibuok nimo nga salabutan, og sa tibuok nimo nga kusog. Meaning, ang aton kabuhi, ang contributions naton sa kingdom sa Dios, ini naghisgot ni sa kinatibuk-an naton nga pagkatao. Lawas, kalag, kag espiritu. Amen ba? Nga ang Dios naton, hindi lang kay nagkinahanglan siya sa aton nga gitawag huna-huna, nagkinahanglan siya sa aton nga kasing-kasing, kundi labaw sa tanan ang oras naton. Ang aton kusog. Nga nakalambot kamo diri tungod kay gigamit ninyo ang inyong kusog. Pakpakan naton ang Dios. So, this is what our prayer. Lord, make my blessings for you, to my church, to my pastors, and for the other people that surrounds on me.
Lord, make me a blessings. Kag amo ni ang tulo naton ka examples nga aton gitun-an. First is si Jacob, si Jacob. Kag amo ni ang aton nahumana pagtuon. And right now, let us continue sa life ni Joseph. Kay kini sila nga mga tao like sa kang Jacob, gipanalanginan si Laban tungod sa kang Jacob. Kag ikaduwa naman nga tun-an naton ang kabuhi ni Jose. Ini nga mga tao nga ilang gipuy-an, hindi ni mga magtutuo, mga pagano ni nga mga tao. Pero ilan na eksperyensyahan, ilan nakita nga sa dira nga nag-upod ni nga mga tao, gipanalanginan sila sa Dios. Amo na nga balikon akon, bisan diin ka man nga lugar magpuyo, ang nakita sa imo, nangin blessing ka para sa ila. Hindi kay kung mag-star ka sa isa kadapit, nangin buisit ka para sa ila. Kundili, nangin panalangin ka. Lantaw na ton si Joseph. Ang Genesis chapter 39 in verses 1 to verse 6. Siling padre sa aton gitun-an. Gidala si Jose sa mga Ismalaita ngadto sa Ehipto o gipalit siya ni Potifar. Usa ka opisyal sa paraon ug kapitan sa mga gwardya sa palasyo. Amo ning gihisgutan naton in ancient days, balikon naton, uso ang slavery. Amen. Even sa time na nila ni Abraham Lincoln, which is the President of the United States, si Abraham Lincoln, amo ang gingamit sa Dios to free slavery. Bisan gani mismo panahon sang Second World War, abi mo lang ang mga Black American nga gingamit panahon sa gubat, waay gihatagan og medal because during the time, dunay discriminations ang black ug ang white. Kay nga para sa ila, ining mga black is mga slaves. But until such time, tungod sa gitawag programa ni Abraham Lincoln as Christian-minded, nataga niya kagawasan ang slavery. But during the time, amo ni ang sa ancient days, ang ila public market, hindi lang kay ang gibaligya dito mga karne, sa baka, mga prutas, or something, mga goods kag pagkaon, ang ilang merkado may mga tao nga baligya. Amen. May mga tao. Ginabiding ni sila. Ginatag isa-isa kamo patindog sa tunga, kag dayon bidingon kamo. Like say, for example lang, si Bradhinyo kung tawgon na kon, musiling ko, ang presyo sininiya 20 pesos. Ginabiding ni siya. Dayon, ang mga negosyante, sang una, hindi lang kay mga negosyante sa prutas kag mga masiling naton mga goods. May mga negosyante nga ang business niya tao. Sa aton karon panahon, that is human trafficking na ni. Pero sa to, sa ancient days, murag legal ni sa ila. Legal ni sa ila nga ang ila negosyo tao. Inga na naabtan gani na naton bisan sa salida sa una nga gladiator, di ba? So, kon si Bradhinyo patindugon na kon kag dayon mo siling ko 20 ang iyang presyo. Inga na. Dayon may musaka nga mga negosyante, chikon ni siya ang iyang ngipon, ang iya dalungan, chikon ni siya ang muscles niya, ginachik ni. Kung hindi siya kapasar, ang 20, mukunhod pag yun na, nga mukunhod. Mukunhod pag yun na siya. Kay, why man siya kapasar sa mga mamalitay? Why? Posible nga, ang 20, mahimo na lang 10. Oh. Inga na, kay, may kuha naman, hindi naman siya magamit. Hindi naman siya magamit. Kag, posible nga moingon na ang mamalit, paama na lang na siya. Amo na ang mga matabo sang una. Just imagine that. Di ba? Amo na gani nga kita, abi mo lang, dako gyud ang aton kadaugan sa kamatayon ni Kristo Jesus. Kay sa pagkatinuod lang,
kung wala ang kamatayon ni Kristo Jesus, why na to nadawat ang kagawasan? Amo gihapon ang system naton karon, di ba? May ara gyapon pagbaligya. Pero karon human trafficking na yan na sa mga syndicate, di ba? So, amo ning natabo si Joseph tungod kay at the age of 17, baluka ang mga batanon, lain ang ila puwersa. Di ba? Way pagkakunod ang ila sini puwersa. Parehas po ni sa aton sang batanon ta. Di ba? Gapulaw, pagpulaw, trabaho, gyapon, nga na. Kay, ang puwersa sini, grabe. Pero sa may mga edad, dili na. Amo na ang tinud-anay. Si Joseph, gipalit siya, kay gibaligya na sa siya mga utod. Ang mga utod niya, nag-agi ni ang mga negosyante, kay ang mga Ismailites, mga negosyante ni nga mga tao. Pag-agi sa mga Ismailite, ang isa sa mga magwang ni Jose, kay mga utod ni niya, nagsulti, may paibaligya tang aton utod. Kaysa mamatay siya. Makakwarta pa ta, kagdayon, buhi siya. So pag-agi sa mga Ismailites, gitawag nila, may ibaligya kami sa inyo, hindi scrap kundili tao. Gipalit si Jose sa 30 kabuok pilak. Gipalit siya. Just imagine that? Gipalit siya. So amo ning gi-state sa Bible, gidala si Jose sa mga Ismailita ngadto sa Ehipto. Si Jose pod gidala na dito sa Egypt kay ang ila gitawag import kag export sa nga time ang Ehipto grabe kabantugan na. So didto gi dala si Jose sa mga Ismailites. Pag abot didto gipaganansyahan siya sa Ehipto. Gipalit siya 30 kabuk pilak, way ta kahibalo pila ang gibaligi siya sa iya ni Parao. Kay didto gibiding gihapon ni siya. Gibiding ni siya. Amo nang reason nga gipalit siya ni Putipar tungod kay nakita ni Putipar nga himsog ang lawas niya. Baskog ang lawas niya. Manang sulti na kon si Braduming kag si Bradhinyo ang paliton imo makita 2.5 na lang na sila. 2.5. Yan. Ang paliton. Pero kon ang paliton parehas ila ni Brad Regan kag ni Brad Chabi, may presyo gini. May presyo. Mga himso. So amo ning tuod until such time nga si Jose naabot dito kang Putipar. Kag amo ning tun-an naton bisan pa man sa family prayer group. Once gani nga servant ka na, gipalit ka na, ang tibok nimo nga kabuhi indi ka na amo ang tag-iya. Just imagine that. Ang tibok nimo kabuhi indi ka na amo ang tag-iya. Bisan patyon ka pa sa nagpalit. Bisan patyon ka pa. Amo na nga ang cases sa slavery sa una, ang mga slave nga mga babae, panahon kung gamiton sila sa ilang agalon, hindi sila magreklamo kay nga hindi sila amo ang tag-iya. Ang tag-iya sa ila nga kabuhi ang nagpalit sa ila. Amo nang tinud-anay, galing tungod kay short na ta sa times aton fasting and prayer, dito na lang nato ni i-discuss sa aton family prayer group nga ang mga Kristohanon nga gipalit ni Kristo Jesus sa pagkatinuod ang oras niya, ang talento niya, ang iya kabuhi, hindi na siya ang tag-iya. Ang tag-iya sini ang nagpalit. Sino ang nagpalit? Si Kristo Jesus. Galing kay ang nagpalit sa aton ang iya gyapon gilantaw ang aton choice. Waay siya nagapamugos. Pirti ang Ginoo kaayo. Meaning, gihatagan ka niya og choice sa kabuhi. Kung bala ang imo kabuhi nga gipalit na niya, diin mo gastuhon. Pero sa ancient days, hindi ni pwede. Ang tibuok nimo nga kabuhi, imo oras, ang imo nga gitawag pagkatao, bisan patyon ka pa, bisan bunugon ka pa, kung hindi ka man pakanon, hindi ka kareklamo,
kay indi ka ang tag-iya sa imo lawas. Amo na ang tuod. Kagdayon, siling pa sa Bible, usa ka opisyal sa gitawag sa paraon o kapitan sa mga gwardya sa palasyo. Meaning, didto siya gibaligya kang paraon nga usa ka kapitan sa mga soldado kag sinaligan mismo si Putipar, sinaligan mismo ni Paraon. Kag ang verse 2 nagambal, apan ang Ginoo naguban kang Jose. Kaya mo pa ni ang tun-an naton. Naguban kang Jose og nagmauswagon siya. Didto siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptohanon. Amen. Verse 3, nakita ni Putifar nga naguban kang Jose ang Ginoo tungod niini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. Verse 4, gikahimutan ni Putifar si Jose og ang iyang pag-alagad kaniya. Amen. Ang iyang pag-alagad kaniya. Busa gihimo niyang piniyalan si Jose sa iyang balay og sa tanan niyang kabtangan. Verse 5, sukad ni adto gipanalanginan sa Ginoo ang panimanay ni Putifar tungod kang Jose. Amo ni ang aton gitun-an. Meaning, kung ang kabuhi nimo nga Kristohanon, kung diin ka ibutang sa Dios, gabay pa nga mangin panalangin ka sa imong giistaran. Amen. Kung dito ka nag-istar sa imo ugangan, sa imong umagad, hindi ka mangin badlungon, kundi mangin panalangin ka. Hindi kay sagurunon ka. Amen. Nga tawgon ka na lang pangaon na kamo, kundi mangin blessings ka. Bisan sa trabaho, mangin blessings ka. Amen. Hindi na nimo lang tawon ang trabaho. Kay nag-istar ka malang diha. Karon, kung ang imo gi-istaran, hindi na magpalit bugas. Mangin blessings ka. Amo ni ang punto diri sa kinaiya, sa batasan, sa imo pagrespeto, sa imo trabaho, ang pinaka-the best, mangin panalangin ka. Palakpakan na to ng Ginoo. Nga ina bang, hangtod nga, gamiton ka na sa Dios sa ibang nga dapit, mangin halandumon ka sa dapit nga imong giistaran. Nung siling ang imong gipuy-an, pagkaayo sa tunga tao. Diba? Pero kung hindi ka maayo, muingon ang imong gistaran, pagkabuisit sa tunga tao. Amen. Kaoy tulog lang ang gihuna-huna. Parehas amon kauban sa una sa Kadis, ambot di na to gibutang sang Ginoo. Nangindili siya blessing sa ilan ni Tiyahuli. Adto nga tao, timingon gidraba niya, mangayo og ininit kang Tiyahuling, inigtig pa ni Udto na. Tiya, may ininit ka tiya. Oh, tagaan na po. Ingon siya, nindot bayatani ni kung may kapi. Oh, tagaan po siya kapi. Dayon, pakaunon siya kay Kristohanon. Good, mauwaw, good, pakaunon. Pag umanog kaon, musibat dayon. Di gani ka panrapo sa lamisa. Matuog na pod. Pagpanihapon, amog yapon tiya, mangayo ko kung tiya, nanihapon. Abi mo lang dugay, si Chocardo ingon, kaayo hiluan sini nga tao. Hindi ka blessings. Di ba? Amo nang lain kon blessings ka. Abi mo lang kon blessing ka, kung dalon ka sa mga karinderya, ikaw ang papiliun. O, ikaw papiliun. Kami ka, kasinati, kami sina. Ikaw ang papiliun. Unsay gusto ninyo nga pagkaon? Galing kay ako, simple man lang po akong ginakaon. Inang pagkaon nga way ketchup. Ikaw papiliun. Unsa may drinks ninyo? Oh, sila ko, tubig lang. Blessings ka sa iya. Pero kundi ka blessings, amo na ang aton kabuhi. Kag si Putifar, iya na matikdan, nga sukad na abot si Jose sa ilang balay, gipanalanginan sa Diyos. Amen. Pakpakan na to ng Ginoo. Amo nang
Ang Bible nagambal, sukad ni adto gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Potifar tungod kang husi. Amen. May cause tungod kang husi. Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay og sa iyang kaumahan. Just imagine that. Ang verse 6 nagambal, gipiyal ni Potifar kang husi ang tanan og wala na siya'y laing huna-hunaon gawas sa iyang pagkaon. Grabe katawhay ni Potifar. Ang verse 6 sa second praises, may sumpay dayon. Si Husi maayog barog. Guwapo nga pagkatao. Amo ni ang iyang pagkatao. Amen. Abi mo lang, dito sa Negros, may gihusay dito. Kay ang iyang nga bana, chicks boy kayo. Siya, grabe na ang iya konsumisyon sa iyang bana. Do mamatay na siya. Giingnan siya. Sa maguday, namana ka magud guwapo. Kay kung namana kag miyaot, oo, hindi ka mga bugko, guwapo magud ang imong napamana. Muna nga siya nagkasiling ko, murag may mensahe po itong kanta ni Andrew nga humanap ka ng pangit. At ibigin mong tunay. Uy, may mag-agaw sina. Oh. Labi na kon ang ilong niya do buldog nga iro. Oh, way may mag-agaw sina. Oh, ang ilong daw buldog nga iro. Kakita ka mos buldog nga iro. Oh, grabe kaslanting kayo ang iro. Ingana. Nga bisan ang buyog do musulod. Laliman kasi na. Amon ni ang natabo. Ang asawa ni Potifar may hilom nga nakagusto siya sa kang Husi. Kay grabe ka brasuhan nga tao. Oh, nindot ang abs. Ingana. Nindot ang abs. Ang Bible nagambal tungod sini muna nga nakaingon ko basta gani ara na ang Ginoo sa imo kabuhi. Hindi nakalikayan nga way tentasyon. Basta Kristohanon ka na may pagtilaw gyud. Pareha sa mga bisita naton. Because if you want to walk with righteousness, hindi nakalikayan nga walay pagsulay. May isa kabinuhat nga way nalipay. Sino ni si Satanas? Barkadahay gud kamo sa una. Oh. Pirmi ka niya ginahubog. Pirmi ka niya ginalipay. Pirmi ka niya ginahatagan mga nami nga mga butang. Karon sa pagpalayo nimo sa iya, may mga pagsulay nga naglambot. Kay nga, hindi gusto si Satanas nga biyaan nimo siya. Amiguhay gud kamo nga duha. Oh, amiguhay kamo. May ganin ni si Jungjung kay nakagwa sa siod sa ang iya amigo. Kay ang yawa mag-amigo, maayo, pero katapusan tindakan kaniya. Kag amuning natabo. So sa sini nga gitawag passage, kung gamiton ka na sa Ginoo, may ara gyud tentasyon. Kuha ninyo. Kung may desire ka sa pagpagamit sa Dios, may tentasyon gyud. Amo nang ining aton gitun-an, kung lantaw naton sa notes naton. In verse 6, the priest Joseph was handsome in form and appearance. Maayong barug. Amo nang ngasulti na kon, may mga tao biya nga may hitsura, pero ang barug daw sanggut. Di ba? May mga tao pod nga maayong ang hitsura, pero ang problema, ang lawas daw hangir. Hinga na. Pero ini kompleto. Di ba? May mga tao pod nga mayong barog, pero ang hitsura, kamo na lang ang mag-iskot. Pero ini si Jose, grabe, kompleto siya. Mayo ang barog, at the same time, may hitsura pa. Kagdayon, siguro si Potifar, tungod sa kabisi niya,
ang iya asawa do malipatan na niya. Malipatan na niya. Kaya mo ganin ang usahay. Ang pagpuyo kung magkadugay na, amo nang sulti pa ni Arman, ang lalaki kung matiguang, ang lakaw niya. Hindi. Pero ang babae, sige na. Oh, oh. Ang laki magsige na kung di na. Oh, nangatawa lagi ka mo. Di ba? So, ingon pa sa Bible, being handsome, young man, Joseph caught the eye of his master's wife. Ang asawa ni Potiphar nagapaniid sa iya. Kaya mo lang, ang ilang manggod kultura sa Ehipto during the time, sa ancient days, ang ila bisti sa una, ang iban sa ilaway sinina, kuhan lang sa ubos, kung slave ka. Diba? Makita man na naton sa mga salida usahay, ang sa ubos lang daw murag palda, pero sa ibabaw wala ni. Hukas ni sila. Ingana, hukas ni sila. So, ang mata di ay ni Potiphar, galantaw siya pero may kayusi. Ang asawa niya. Amo nang sa birthday nagambal, siling pa sa birthday. Ingon pa dito sa birthday na, kulang taon na to. Og bisag adlaw-adlaw. Every day. Gidani sa asawa ni Potiphar si Jose, aron makigilawas kaniya, wala gayod manumbaling si Jose. Adlaw-adlaw ginamotivate siya. Oh, siling siya, Jose, dali na. Oh, di ba? Pero si Jose, mutalikod lang kag mudagan. Pero karon, waay na ni ang espiritu ni Jose. Waay na ni. ang kalabanan karon sa mga rason, grasya na talikdan. Panalangin na. Amo pamanggani ning gipangita sa iban. Grasya na. Talagsa ka na lang kakita sa mga Jose karon nga panahon. Hindi blabra din nyo. Kaya kung si Bradinyo, padadaan po ni siya pareha sa asawa ni Potiphar. Mudagan magyapon ni si Bradinyo. Ambot mudagan ka ni. Grabing yawa, no? Adlaw-adlaw. Amo gali na ang yawa kon magsulay. Adlaw-adlawon ka niya. Nga na. May pagani ni ang tibaw kay may latang. Oh, ining tibaw sa isda, may latang pa, pero ang yawa, lain, adlaw-adlaw. Grabing yawa, adlaw-adlaw. Halos kasi adlaw. Oh, iya ginakadto si Jose. Jose, dali na. Uy, ang akon bana. Lipaya ko. Lipaya ko. Kulang tahon na to ang notes na to na. You know, the path of spiritual maturity and promotion. Temptations becomes a stepping stone. Grabe gali ang paagi sa Ginoo. Ini gali buhat sa kaaway pero still God is in control. Amo na ni ang paagi sa Dios, agud nga si Jose, mupaduong na siya sa destiny niya. Amen. Kay balikon na kon, in every promotions and blessings, God always arranged the enemy. Amen. Hindi mabantog si David kung way si Goliath. Tandaigin na ninyo. Hindi mabantog bisan pa man si Esther kung wala si Haman.
ang tanan butang may gina-arrange na ang Ginoo. Amo po ni sa kabuhi na ton. Kamo po nga mga estudyante, ang sirkumstansya gina-arrange na ni sa Dios kay nga ang Dios patikangon ka na niya sa another dimension sa promotion. Because the path to spiritual maturity and promotions, temptations becomes a stepping stone rather than stumbling block. Ibutang gina ninyo sa inyo hunahuna nga ang tagsa ka problema, mga pagsulay, trial sa kabuhi, ang Dios may himuon siya sa imo. Amo na nga kung kaisa sa pag-alagad naton sa Dios, may mga trials nga mga malisod ang maglambot. Pero kung imo lang ablihon ang imo hunahuna, that is what stepping stone. Nga according pa sa notes naton, kulang taon naton, temptation simply provides the choice. Temptations is Satan's primary weapon to destroy us, but God wants to use it to change the course or routine of this life. Meaning, gialaw ang asawa ni Potifar kay nga gusto naman lisuon sa Dios ang dispensation sa kabuhi ni Jose. Kay kung wala ang asawa ni Potifar, magpabilin si Jose nga usa ka ulipon dito kang Potifar. Amon ng kabuhi na ton. So meaning, hindi gusto ang Dios nga magpabilin ta sa sini nga sitwasyon. Bisan sa pangabuhi na ton, hindi kita pirmi magunahuna nga subong lang kamo sini. Ang Dios gusto niya nga i-change ang inyo routine. Yes, pagbuot sa Dios nga natawo ka nga pobre, pero hindi na nakabubuton sa Dios nga mamatay ka mo nga pobre. Hindi na plano sa Dios. Amo na nga ang mga pagsulay sa kabuhi, ang mga correction sa kabuhi, that is dispensation na nga, it-change na sa Ginoo ang routine sa imo kabuhi. Patikangon ka na niya sa another naman nga dimension, kay nga paduong ka na sa destiny. Amo na nga kita, let us open our mind, bisan pa man sa mga gitawag trials, testing nga maglambot sa aton, kay nga that is what another nga dispensation nga ipatikang sa aton sa Ginoo. Because the Bible says promotion, it is not came from the east nor from the west. Promotion, it is came from the Lord. Amen. Lantawa. Ini nga sistema, yes, si Jose makambyo na siya halin sa gitawag pagkaulipon. Amen. Kag according pa sa notes naton, before Joseph become a second in command of Pharaoh, Joseph was tested repeatedly. Kaya nga man, after sini nga nangin slave siya sa kang Potifar, ang sunod sini dito siya sa prisuan. Dito sa prisuan. Kaya nga man, si Jose gitambog sa tabay, si Jose gikadto sa kang Potifar nga balay, si Jose gikadto sa bilangguan. Kag human sa bilangguan, nanginsikan in command siya ni Pharaoh. But before nga nanginsikan in command siya ni Pharaoh, Joseph kaagi siya mga pagsulay sa kabuhi. Una, kung lang taon na ton, the first test was the test of personal integrity. Amen. Ano nga test ang naglambot siya? It is a test of integrity. Ano ning word ng integrity? Amo ning pinaka-importante sa kabuhi sa usa ka tawo. Maguba na gani ang imo integrity, parehas ni kredibilidad nimo. Imo ni pagkatawo. Maguba na gani ang imo kredibilidad, way na may magsalig sa imo, way na may magpiyal sa imo. Maguba na gani ang imo kredibilidad, labaw sa tanan, way na may magtuo sa imo. Hindi ka napatihan. Ang unang nga testing is, it is of credibility, it is of integrity. Nagisgot ni sa aton kabuhi. Nagisgot ni sa ministry naton, nagisgot ni sa aton pagkatao. Amo na nga ang gitawag integrity, hindi ni sila maglayo sa word nga honesty, because integrity and honesty will go hand together. If you want to be a person of integrity, you must practice honesty. Mangin honest ka sa kabuhi nimo. Ina bang
isugid kag i-share ang imo mga masiling naton kakulangan. Maluoy pa ang Diyos sa imo. You must be honest. Sa financial, sa trabaho, sa aton nga gitawag pala nga buhian. Bisan pa man sa pamilya naton, we must be honest. Amen. Nga, malipay ang Diyos sa imo kung honest ka. Kaya ang aton karon panahon ni sa bakap. Hindi naton pagsundon ang mga taong hindi iya sa Ginoo. Kristohanon ka. Kung sila na makak, ikaw ayaw. Just live with a righteous and honest life. Nga, kung amuning kombinasyon sa imo kabuhi, ang integridad nimo, shadow kanindot. Amuni ang una nga testing sa kang Joseph. Nga, kung lang taon na ton ang kabuhi ni Joseph sa notes na to na, having proved himself faithful as a steward with Potiphar's households and business responsibility. Nga, nasulayan gyud si Jose. Nasulayan. Nga, nakita ni Potiphar nga ang tanan nga giintrigar sa iya, nagmalampuson. Amen ba? Singana ko na imo katupad, ang giintrigar ba sa imo, nagmalampuson? Tested and proven. Gimanage niya ang pagkabutang ni Potiphar with a good integrity, with righteousness and honesty. Amo na nga kita, ano man ang aton pangabuhian, you must be honest. Honest lang. Hindi ka alkanse kung hindi ka bintahusok. You must be honest. Ang Ginoo maluoy sa imo. Maluoy. Meaning, tested and proven na sa kang Jose. Lantob lang iyang kabuhi. At the first place, tungod kay siya, servant, natural, sulugoon lang siya. Pero, why siya nagpabilin nga usa ka gitawag sugo-sugoon? Anong nahitabo sa iya? Gihimo siya sa balay ni Potiphar nga piniyalan. Siya na ang nag-manage tanan. Ang iya promotion nag-start sa panimalay ni Potiphar. Because ang iya pagkamatinud-anon. Amen. He being from himself faithful as a steward with Potiphar's household and a business responsibilities. Amo na nga kita, abi mo lang mga kaigsunan, let's say sa aton, ang gilantaw sa aton sa Dios kun matinud-anon ka nga piniyalan, puros tatanan piniyalan sa Ginoo. Sinunong ang iyang ministry is a worship leader. Gipiyal ni siya sa Dios. Ang tag-iya sini, hindi siya ang Dios ang tag-iya. Ako piniyalan po ko sa Ginoo. Ang mga pagwali na kung hindi ni akon niya ni sa Dios, kitang tanan puros tagipialan sini sa Ginoo. Ang problema lang, paano ta nangin faithful sa gipauyatan sa aton? Ini mga instrumentalist naton, mga piniyalan ni sila. Amen. Hindi ni ila talento. May Dios nga naghatag sini sa ila. Amo ganin ang Ginoo, ang iya promotion kag blessings, lantawon ka niya, kung ikaw nga gipyalan niya, faithful ka ba? Kag ang pagkamatinud-anon sa Kristohanon, hindi lang kay isa ka Domingo, duwa ka Domingo, isa ka bulan, isa ka tuig, until such time may kabuhi ka, you must be faithful. Labi na sa kabuhi sa mga batanon, kamo, ga-acquire kamo, ga-achieve kamo, paduong pa kamo, gapangamuyo kamo sa inyong kaugmaon. Abi mo lang ang pinakanami ninyo nga gitawag himon, you must be faithful in serving God. Ang promosyon ara sa Dios. Ako tested and proven na ni sa akong kabuhi. Pag tiniod lang sa Ginoo, hindi ka pagpabahian sa Ginoo. Pero kung unahon gani ninyo ang hindi iya sa Dios, mapakyas lang kamo gihapon. Oh, ara sa Dios ang Yahweh. Kadwa-duhaan pa naton ang Ginoo. Lantawan ni ang mga nauna. Kagamo ni si Joseph. Magipakita siya sa aton nga maayo nga examples. Kaya nga man, kung mahamuot gani ang tao, parehas ni nga ang Dios na hamuot sa imo kabuhi. Amen. Lantawan naton, ang notes naton, according pa sa siningaton pagtuon. The work at Potiphar's house was important preparations for Joseph
giving him several years of experience that would help him handle the business affairs of an entire Egypt. Meaning, at tuguling trabaho niya dito sa kang Putipar, amo tong training niya. Gialaw sa Dios nga mangin slave si Joseph, kay dito sa iya kaugalingon nga panimalay, tungod kay pinangga siya ni Jacob, ni bisan gani sa pagbantay sa mga karniro, way siya ginasugo. Latoblan niyo ang kabuhi ni Jose, kung ginasugo sa siyang amay, ginasugo lang siya pag paglantaw siya mga utod dito, pagato dito sa pagkaon, pero kung magpahalabway siya, pinangga sa siyang amay. Meaning, way siya masanay sa trabaho. Pero ang training dito sa kang Putipar, amo to nga training, ang nanginhanas siya nga training, kag nga preparasyon galito sang Dios sa iya, nga may pauyatan ang Dios sa iya. Anong pauyatan sa Dios? Ang tibuok na Ehipto. Kag amo ning kabuhi na ton. Kamo nga mga gitawag, may ministry sa asirits naton, sa children naton, or something unsa pa na. Preparasyon ni sa Dios. Nga, amo ning pasikaran sa Ginoo nga i-promote ka sa Ginoo. Pakpakan naton ng Dios. Amo na nga ang Luke chapter 16 verse 10 naghambal. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang. Oh, gagmayng butang, abi mo lang, amo ning problema naton, ma-failure ganita sa gagmay nga butang, failure ginatanan. Way ta kahibalo, nagtuo ta nga way na pulos, dili oy. Mo bitaw nang sulti na kon ining congregational fasting, gamay lang ning nga butang pero grabe ang impact sini sa Ginoo. Amen. Ining imo ministry, bisan ara ka sa basura, bisan manilig ka, gagmay ning nga butang pero ang gilantaw diri sa Dios ang imo pagkamatinud-anon. Kinsa katong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, ug kinsa katong limbungan sa gagmayng butang, limbungan usab sa dagko. Ang Dios kon magpanalangin step by step para sa aton. Amen. Nga ang gusto sa Dios nga ang imo batasan amo ang una nga maproseso. Malisod kun i-bless kadayon sa Ginoo nga ang imo batasan way na proseso. Tinuod na. Amo ni kang Joseph, giprocess anay sa Dios. Kay nga may dako nga butang nga pagunitan ang Ginoo sa iya. Amen. Pakpakan nato na Ginoo. Kag dayon siling padre. Promotions comes after we prove ourselves faithful on what is little. Abi ninyo, gagmay lang na, pero dili. Ang gamay kag dako, isa lang na sa mata sa Diyos. Muna ganing sulti na kon, sa circles of commitment nga aton gitunan, nagtuon tag commitment, ang nabilin circles na lang, pero why commitment? Amen. Ang faithfulness, amo ang ginalantaw sa Diyos. And then, notice, Potiphar did not have just one field. Hindi lang kay na nag-iya siya sa gamay nga luna. But many fields, meaning he had a vast array of resources, people, land holdings, slaves, and equipments. Kagdayon, siling diri, meaning managing such a large enterprise was probably a hard's headache. Budlay ang pag-manage sa slave, sa tao, budlay eh. Bisan si Romeo, budlay ang pag-manage sa tao eh. Oh, lain-laing katok ang imong giuyatan. Oh. Lisod ang pag-manage sa trabaho, lisod ang pag-manage bisan pa man sa kaumahan. How much more si Joseph, grabing gi-manage niya. May slaves pa, may balay pa, ara pa ang kayutaan, ang gitawag pa ang mga business pa ni Potiphar, initanan ni manage ni Joseph. Amen. Sakit sa ulo ni kunway maalamon sini. Amen. But because of Joseph, management and faithful steward, everything becomes success. Nangin blessing siya sa kabuhi ni Potiphar. Singa na imo katapad, ikaw pod Brad, mangin blessing ka kundi ang kaimutang sa Ginoo. Amen. Amo na nga sulti na kon, sa imo trabahoan, bisan diin ka man gibutang, kung nangamo ka, ang importante nangin blessing ka sa imong amo.
Amo nang importante. Ayaw pagsunda ang hindi Kristohanon. Nga kung wala ang amo, maghimo ka hindi maayo. Himua ang pagka-Kristohanon. Hindi sila pagsunda. Kung ang imo mga kaupod nga hindi Kristohanon, nangabot nag-alas 9, hindi sila pagsunda, Kristohanon ka, you must be on time because you are a Christian. Abi mo lang, inang amo ni mo nga hindi Kristohanon nga kung mag-abot kag alas 9, maniid lang na. Pero sa sulod sa iya nga, tutunlan daw tunok kaniya. Oh. Tunok ka sa iya, hindi ka blessing. Pero kung blessing ka, siling pas Biblia, sama ka sa bugnaw nga tubig nga ginainom niya. Wow. Singanay mo katupad, parehas ka sa bugnaw nga tubig. Yan. That is what we call as personal integrity. Lantawa ha, ang Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Siling pa dito ni David sa Salmo 1:1 pakadto sa 3. Kay nga dirigi base ni Joseph ang iyang kabuhi. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, musunod sa gibuhat sa mga makasasala, makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Verse 2, mo'y iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw ug gabii. Verse 3, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa tigbunga ug ang dahon niini dili malaya sa tanan niya nga buhaton. Unsay sumpay? Unsay sumpay? Amo ni ang saad sa aton sa Dios. Ingna imo katapad, kung Kristohanon ka, hindi ka dimalas. Na, hindi ka dimalas. Meaning, may ara sa imo nga wala sa iban. Ang fruitfulness makita sa kabuhi nimo because you are a Christian. Amo ni ang tis nga naglambot sa kang Joseph. And then, lantaw na to ng ikadua. The second test was the test of his personal purity. May upod na rin siya. Is purity. Amen. Ina bang, abi mo lang, inang namatay ka nga, way ka may gitago sa imo partner. You are totally as pure sa kabuhi nimo. Amen. Ina bang, sa kabuhi nimo, may mga gitago ka, nga waay nimo nasugid sa imo partner. Amen. Kag amo ning sikantes. Amen. As being personal purity. Abi mo lang, hindi ta magsiling nga ang babae lang magsiling nga virgin. Ang lalaki po. Amen. Nagpabilin ang personal purity sa iya kabuhi. That without contaminated of sins. Kag mauni si Joseph. Amen. Silang padre, Joseph relationship with the Lord, with the true God, was the key to his victory over temptation. Grabe kahugot ang iya relasyon sa Ginoo. Even in the land that far away from his father, from his home, even in the land of pagan. Diin gitintal siyusi sa lugar nga layo sa ila. Hindi iya lugar. Huway siya pamilya. Kita, singa na imo katapad, tintalon ka nga layo sa simbahan unsa may imo buhaton. Tintalon ka nga layo sa simbahan kag sa imo asawa. Makadumdum ka kaha sa Dios? Dele. Dele. Amo na nga sulti na kon may usa ka gitawag pastors nga nagsakay sa Cebu nga pasahiruan. May natapad siya nga daw nagbikini na lang. Nagsige na siya dayon pang-rebuke in Jesus' name. Jesus' name. Kay di gid malikayan nga di siya kalingi. Magsige na lang siya piyong Jesus' name. Nakaagi man libaong.
ang babae nga tapad niya, nasabak noon niya. Siling siya dayon, all things work together for good. Si Joseph, I really bless. Grabe, no? Ang katapusan sini, gitawag na siya sa asawa ni Putipar dito sa kwarto. Kay way ang iyang bana. Gitawag siya. As being a servant, amo nang sulti na kon, obligado ka sa pagsulod. Way damha ang pagsulod niya, ang asawa ni Putipar, hubo-hukas na. Yan nga na. Pagsulod niya. Ambot kamo ka, maka in Jesus name kamo. Oh. Oh. Pagkakita, midagan siya si nakaptan ang iya sinina. Kaya nga, kuha na siya mo, inang piniyalan na siya sa tanan, lain na ang sinina niya. Hantod nakaptan ang iyang sinina. Nagisi. Grabe gid siguro nga pagkauyat sa asawa. Grabe gid nga pagkauyat. Paglab ni nagisi gyud. Kag amo nang sulti na kon, amo na tong dispensation nga lain na pud ang ipabisti sa iya. Kay nga si Jose may upat siya ka bisti. Ang bisti sa iyang pagkaanak, dayon gibaligya siya dito sa kang Putifar. Ang bisti na niya, bisti na sa pagkaulipon. Kagigisi sa asawa ni Putipar, kag ang ikatatlo, ang bisti na nga iya sa piniriso. Amen. Amo na nga may mga tao usahay, ganahan yun magsulob sa t-shirt nga may letter P. Oh, ari mo si brother sa BGMP. Di ba? Kaayo sa imo gawas-gawas niya magsige kag t-shirt P. Preso. Nya ang color pagayod orange. This time, si Joseph, layo siya, pero wala. Gibalibara niya ang tentasyon. Kung lang taon na ton sa notes na ton, sa magabarog ta diya sa presensya sa Diyos. Abi nyo lang, ang Genesis chapter 37, sa verse 3. Now, Israel, which is si Jacob, now Israel, loved Joseph more than all his children. Gigugma niya si Jose, labaw sa iyang mga anak. Because he was the son of his old age. Also, he made him a tunic of many colors. Amen. Iya gitahian si Jose og nindot nga sinina nga ang sinina daghan kulor. Kag ini nga kulor amo ang nakapa-attract sa iya mga utod. Amo nakapa-attract. Kag ini nga quote ni Joseph, it is not an accident. If you look in the Bible, the quote of Joseph that made by his father Jacob was not an accident. Because sa Genesis 37 sa verse 3, ang phrase nga gigamit dito is many colors. The same word sa 1 Peter chapter 1 sa verse 6 nga nag-ingon dito sa word nga manifold, wherein ye greatly rejoice, do now for a seasons, if need be, ye are in heaviness through a manifold temptations. Ang word nga many colors and manifold, it is the same meaning. Hindi aksidente nga gitahian siya sa nagkalain-lain nga color sa sinina because ini nga gitawag passage may connection sa 1 Peter in chapter 1 verse 6. Amen. Meaning, speak about the colors of circumstances. Kita, ang tagsa ka gitawag kabuhi naton
ang giatubang naton nga problema lain-lain ni kulor. Amen. Lain-lain kulor. Siguro maiban sa inyo diri nga ang kulor sa iyang problema itom, way klaro. But you know, that is considered as a process of circumstances. Because ang 1 Peter chapter 4 verse 10 naghambal siling pa diri sa Biblia, as each one has received a gift, minister it to one another as a good steward of a manifold grace of God. Meaning, bisan anuman ang imo problema, ang grasya sa Dios bastante gyapon. Amen. Still, the manifold grace of God work in us. Ang nagkalain-lain nga kulor sa sinina ni Jose, that is speak about sa routine, sa dispensation, sa destiny sa iya kabuhi. Nga nagpasabot, ang kabuhi ni Joseph, hindi lang nga magpabilin nga usa ka slave, magpabilin nga usa ka gitawag piniriso, kundili last ang bisti niya usa na kaharianon nga bisti, matahom ang pulo. Amen. Amo na nga ang notes na to nagahambal. In Psalms 105 verse 17 to 18, this is what says the Lord. He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. Meaning, hindi si Joseph ang iya kabubuton nga nagkadto sa dito, hindi ang iya mga utod amo ang nagpakadto dito sa iya, hindi ang mga Ismailites amo ang nagdulong dito sa iya. Although ini sila tanan gigamit lang sa Dios, but actually behind the scene ang Dios amo ang nagpadala sa iya. Amen. So mga kaigsunan, ang Dios naton amo ang nagakontrolar sa kabuhi sa usa ka Kristohano. And He sent Joseph. The plans of God prepared the way for the Ephesians involving the people. May mga instrumento ang Dios nga gamiton. Mga tao nga nangin parte sa iya nga providence. Let's say for example lang, ang kamatayon ni Kristo Jesus, kung wala si Judas, hindi ma-fulfill. In every plans of God, there is always involved a persons. Why? Ini nga mga tao, amo ni sila ang instrumento sa Dios aron nga ma-fulfilled ang imo destiny. Sometimes, sa aton pag-alagad sa Dios, may mga ginagamit ang Dios. Let's say, ang aton pamilya, ginagamit kini agod nga itis ka, sulayon ka. Ang imo ginikanan mo ingon kung mo padayon ka gani sa pagsimba, ayaw na pagpauli sa sini nga balay. Pero way ka kahibalo, gigamit na sila sa Dios. Nga in every plans of God, there is always a persons involved. Parte na sila sa plano sang Dios sa imo kabuhi. Amen. Sa kabuhi ko lang, karon ko lang nasabtan nga ang pag-transfer naton diri, may mga tao nga gingamit ang Dios nga instrumento aron nga makalambot ta sa destiny naton. Pakpaka naton ang Dios. Natawa lang, ang gigamit sa Dios first, ang mga utod niya parti lang yun kasakit. Kaya nga, ang imo utod, isa ka mo kabalay, dugo, kag isa ang inyong amay, pero nakabatas ang imo utod sa pagbaligya sa imo. Grabe kasakit. Amo ganin nga if you read sa life ni Joseph, kag ang life ni Joseph, siya ang may pinakataas nga story sa Genesis. Ang story ni Joseph, it involves rejection. It involves sa gitawag sa drama sa family, kaya nga nagisgot ni sa pamilya. Ang story ni Joseph, nagisgot ni sa gitawag forgiveness. Damo ang aton makuha sa story ni Joseph. Atong gitestimony gaina, bisan pa man ni Milani, nga ang ila nga mga tiyo nag-uli sa wala pa gikuha. Gabay pa nga hindi na naton sundon. Diin pa ta mag-uli, inang hindi na makahambal. Gipasaylo ko.
inang may ara ka pakusog. Amen. Amo nang story ni Joseph. Ayaw pagsunda ang hindi mga Kristohanon nga moingon ka, sa dako na lang ta nga cross mag-abot. But the story of Joseph, he is the best exhibit of forgiveness. Grabe ka taong. Kung basahon nimo ni, makatulo ang luha nimo. Ang mga tao nga imo, kontra, amo ang nakapasakit sa imo. But Joseph felt compassion sa mga utod niya nga nakita niya. Amo ganin ang kung basahon nimo, why siya dayon ma-recognize sa iyang mga utod kay nga laina ang hitsura ni Joseph. Amen. Amo ning gigamit ang mga brothers niya. The second is the Ishmaelites nga nagbaligya sa iya. And the third, ang asawa mismo ni Potiphar. Kag ang ikaapat is the day of darkness during in dungeon. Yes, gigamit po ang lugar diin siya na preso. But the truth, Christians are blessings to the place where they live or even where they stay. Bisan diin gibutang siyusi, mahamuot yod ang iyang gistaran. Just imagine, bisan dito na sa prisuhan, ang una nga nalipay ang warden. Grabe nalipay ang warden kay Jose. Amen. Amo na mga kaigsunan, bisan diin ta ibutang sa Dios, let us pray to the Lord nga mangin blessings ta. Pag-abot ito sa prisuhan, gihimo po siya sang warden nga piniyalan sa mga piniriso. Amen. Grabe katahom nga kabuhit. Because Joseph, shadow ka strong ang iya relasyon sa Ginoo. Amen. Amo na nga siling pa dito sa Genesis before we close this and we continue sa sining nga topic. Apan nag-uban kang usi ang Ginoo og gikaluy-an niya si Jose, mao nga gitagad siya pag-ayo sa gwardya sa bilangguan. Meaning, he gained favor in the eyes of a warden. Siya ang pinakapaborito sang warden sa prisuhan. Berti katahong, no? Dito sa kang Potiphar, nangin blessing siya. Pag-abot diri sa prisuhan, nangin blessings po siya. So mga kaigsuunan, bisan diin kaibutang, ang pinakanami nga nangin panalangin ka. Pakpaka na to ng Ginoo. Amen. Amo na nga siling pa sa verse 22, as we continue sa Genesis chapter 39, gitugyan sa gwardya kang Jose ang katungod sa pagdumala sa tanang gibuhaton sulod sa bilangguan, ug wala na'y kinahanglan nga mabalaka pa siya. Bisan unsa ang iyang gipiyal kang Jose, kay nag-uban man kang Jose ang Ginoo ug naghatag og kalampusan sa tanan niyang gibuhat. Amen. Singanay mo katapat. Sa imo, brad, nag-uban ka ang Ginoo? Amen. Nag-uban ka. Amo na ang tun-an naton sunod. Because one of the evidence nga may kalampusan ka kag nangin kahamutan ka sa tao kung ang Dios nagupod sa imo. Amo nang isa sa tun-an naton sa sumpay sa aton pagtuon. Yes, in God's omnipresent, ang Dios presente siya sa tanan nga dapit. Pero inanghambal na kon, God has no respecter of persons, but God play favorites. Why siya pinalabi? Pero may mga paborito siya. Kag ako nagtuo, amo ni ang iya ni Jose. Paborito siya sa Diyos. Kag sa aton man. Although ang Dios ara, pero dili tanan ang ari diri giupdan sa Ginoo. Kag amo nang diskubrihon naton. Although ang Dios presente, pero dili tanan nga ari diri giupdan sa Dios. Amo na nga singana ang imo katupad pagbalik, nagupod ka ang Dios imo, brad. Let us worship God. Hallelujah. Lord, salamat sa imo mga mensahe
nga imo gihatag sa amon sa siningang kautuhan. Really, maayo ka sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Thank you so much, God. Dalayaw ni God. Let us worship God. Aton gunitan ang aton katapat sa wala kag sa tuo. Let us worship Jesus Christ.